Maligayang Pasko sa lahat. Maligayang Pasko din po, Father. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha. At sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang nahayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon,
Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalan, ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagipi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan.
Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kaniyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Maligayang Pasko sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, maligayang Pasko. And where is my regalo? Huwag niyo pong hanapin ang regalo niyo kasi hindi niyo birthday. Birthday ni Jesus. At dapat siya ay ating reregaluhan. Sino nga ba itong si Jesus? Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang mapatuloy sa ating pag-alala sa dakilang misteryo ng incarnation. Kung paano naging tao ang salita at naninirahan sa gitna natin. Sa ating ebanghelyo ngayon, naririnig natin na ang salita ay kasama ng Diyos sa simula pa. At sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa kabila nito, ang salita ay naging isa sa atin. Human like us except sin. Nang siya'y nagkatawang tao upang tayo ay maging katulad niya na maging anak ng Diyos. Alam ba ninyo na sa ating paniniwalang mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na si Jesus, mayroon siyang two natures, the human and the divine. Ito ay iba sa kapatid nating Iglesia ni Cristo. Dahil ang kanilang paniniwala ay si Jesus ay tao lang. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero we have the evidence, even in our second reading from the letter to the Hebrews, na si Jesus ay Diyos. At sa ating ebanghelyo, si Jesus ay Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong magpaloko sa iba. No? Huwag kayong maloko sa kanilang the way how they preach. But you listen to the teachings, to the right teaching of who Christ is, which we are celebrating today. The birth of the Messiah. God made man. Jesus Christ, the second person of the Holy Trinity. At klaro po yan sa ating ebanghelyo. Sa in English ay ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So sa Tagalog, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So hindi na po natin ito ma-twist na teaching natin simbahan patungkol kay Kristo. Dahil siya po ay the perfect sacrifice that can offer all our intentions to God the Father. Walang sino man, kundi maliban lang sa bugtong na anak na siyang tagapagligtas natin na ipinadala ng Ama. At ito ang dakilang regalo
na ating ipinagdiriwang sa Kapaskuhan. Hindi yung regalo na Mingo Float. No. Hindi yung regalo na kung ano man yan. No? May sikat ngayon na caption sa Facebook. Sabi nila, wala na bang magbibigay ng Mingo Float? Dahil gagawa na lang ako. Oh, di ba? Yun yata yung paboritong hinahanap-hanap pag Pasko, Mingo Float. Pero ang pinakadakilang regalo ng ating pagdiriwang sa Kapaskuhan, hindi lamang ang kapanganakan ng sanggol sa sabsaban, kundi ang kapanganakan ni Jesus na ating tagapagligtas. Wrapped with swaddling clothes, no? Not wrapped with ampaw or wrapped by any Christmas wrappers, but wrapped with swaddling clothes. Pinakasimple na tela that warms the body of the baby Jesus. Sa ating pagmumuni-muni sa dakilang misteryong ito, tayo ay tinatawag upang tumugon sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanyang mga salita at pamumuhay ng ating buhay ayon sa Kanyang mga tuntunin. Tinatawag tayong magmahal sa isa't isa at ibigay natin sa Kanya ang ating ring pagmamahal sa Diyos. At magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad na ipinakita niya sa atin at maglingkod sa isa't isa tulad ng paglilingkod na ipinakita niya sa atin. Ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi lamang ito panahon ng pagbibigayan at pagdiriwang, kundi panahon upang magpatuloy sa ating pagsunod kay Kristo upang maging katulad niya at upang ibahagi ang kaniyang pagmamahal sa iba. Let us live our identity as children of God. Because this is the reason why Christ became man, so that magiging tayong kawangis ni Kristo. Kung siya ay anak ng Diyos, tayo rin. Through our baptism, tayo ay naging anak ng Diyos. So ang Pasko rin ay paalala sa atin na huwag nating kalimutan na tayo ay hindi anak ng kadiliman. Tayo ay anak ng Diyos at tayo ay magmahalan, tayo ay magbigayan, tayo ay magpatawad. Kaya sa ating pagdiriwang sa Kapaskuhan, alalahanin natin ang salita na naging tao at nanirahan sa gitna natin upang tayo ay maging katulad niya. Naway maging masaya at mapagpasalamat tayo sa dakilang regalo na ito at magsikap tayong mamuhay na katulad niya, nagdadala ng kaniyang pagmamahal at liwanag sa lahat ng nakakasalamuhan niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay luluhod. Magsitayo po ang lahat. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsila ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ang ating tugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan, na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa, dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng buktong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa na walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko na pasilan ng bugtong mong anak. Hinihiling namin ang iyong awa at ibayang biyaya sa ngalan ni Kristo, ang Panginoong nagkatawang tao, nabubuhay tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayon dakilang kapistahan ng Pasko na pasilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba
at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit at papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilahan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiisa ang kusang loob na maging handog, nawakan niya tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa iyong kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, na bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo, yung buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kalwinagan, kawan mo at pangidapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalililisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin na papuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na nagkagagaling na utos sa turo ni Isus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang kanyang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagaloob mo ang aming sumilang ngayong tagapagligtas na dulot sa amin na muling pagsilang sa iyong angkan. Ay siya rin nawang magkaloob na muling pagkabuhay, kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap,
itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy po ninyong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at Bagong Taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magdilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Dahil po ngayon ay Pasko, isasagawa po natin ngayon ang Everybody's Birthday. Tayong pong lahat ay inaanyayahan na maghandog para sa pagsilang ng ating Panginoong, ng ating sanggol na si Jesus. Tayo pong lahat, sa lahat po ng may kaarawan ng January, February, March, April, May hanggang December, maaari nyo pong ihandog ang inyong handog sa mga boxes na nasa unahan habang ang koro po ay umaawit ng happy birthday. Sa buwan po ng January, ang lahat po ay inaanyayahang tumayo at maghandog ng ating handog. February, March, April, May, and June. July and August. September and October. November and December. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Tayo po ay manahimik
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na napapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Bow your heads and pray for God's blessings. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong magkatawan-tawang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pasilang, ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at papagningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ng sugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawa mapuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawa ang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas din po, Father.